Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Gian. Dear Kathy G. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig ng FM radio. Ako nga pala si Gian ng Pampanga. Sana sa kwento kong ito ay hindi ako mahusgahan ng marami. Simple lang naman akong babae, Kathy, na may simpleng pangarap. Ang magkaroon ng buo at masayang pamilya tulad ng pinapangarap ng karamihan. Kaya nang makilala ko si Kevin, ay naisip ko agad na baka ito na yung tamang tao na matagal ko nang hinihintay. 2016 nang magsama kami ni Kevin sa iisang bahay. At Kathy, dito ko naramdaman na sobrang pagmamahal niya sa akin. Dahil halos wala siyang humpay sa pagtatrabaho. Mabigyan lang ako ng magandang buhay tulad ng ipinangako niya. Han, gising na. Nandito na tayo sa terminal ng bus. Sorry, Han. Nakatulog ako. Okay lang yan, Han. Alam ko naman na wala ka pang tulog kaya hindi na kita ginising. Pero tara na. Salamat, Han. Ha? Tara, baba na tayo. Han, sigurado ka na ba sa desisyon mong to? Ha? Anong desisyon? Ito, yung samahan ako dito sa Maynila. Yun ba? Oo naman, Han. Alam mo naman na kung saan ka, gusto ko, nandun din ako. Ikaw naman. Nakukonsensya kasi ako dahil talagang nag-resign ka pa sa trabaho mo. Ano ka ba, Han? Sigurado naman akong makakahanap agad ako ng bagong trabaho dito Tsaka, mas madali makapasok dito sa Maynila kumpara sa probinsya. Salamat ulit Ano ka ba, Han? Walang kaso yun. Sabi ko nga sa'yo, kung nasan ka, gusto ko, nandun din ako. Ikaw naman, pinapakilig mo naman ako. Tara na nga. Han, dito ko na lang ba tong maletang to? Ay, oo Han, dyan na lang sa ilalim ng lamesa. Okay na yan Sige, Han. Han, pasensya ka na ha. Dito sa inuupahan ko, maliit lang talaga to Tapos, yan, hindi ko pa naayos. Ano ka ba? Okay lang yun. Ang importante naman, safe ka. Kasi may tinutuluyan kang maayos dito sa Maynila. Sabagay. Anyway, saan mo balak mag-apply para mag-file ako ng leave? Hindi na, Han. Ako na lang mag-a-apply. Magtitingin-tingin muna ako sa online tapos pupuntahan ko na lang para hindi ka na rin maabala. Naku Han baka mamaya mawala ka dito sa Maynila. Hindi ko alam kung saan ka hanapin yan. Para naman ako bata niyan. Hindi naman ako mawawala. Marunong naman ako magbasa, no? Tsaka basta may cellphone ako, okay na ako. Hindi na ako maliligaw niyan, Han. O siya, sige na nga. O basta pag may tanong ka, tawagan mo lang ako o i-text. Sige, Han. Kopya. Salamat. Tara. Ligpit muna natin itong mga gamit natin. Tara na nga. Gulo. Kathy, nagsimula kami magsama ni Kevin sa isang maliit na kwartong nirerentahan ko. Makalipas nga ang ilang araw ay naghanap at natanggap agad itong si Kevin dahil na rin siguro sa experience niya sa trabaho kaya ito natanggap agad. Naging maayos at masaya ang pagsasama naming dalawa bilang mag-partner pero syempre sa bawat relasyon hindi talaga mawawalan ng mga sitwasyon na susubok sa inyong dalawa. Kathy,
Sa kwarto kasi na inuupahan namin ni Kevin ay may nakarenta rin na dalaga na nagtatrabaho bilang isang sales lady sa isang sikat na mall. Napapansin na madalas itong nakakakwentuhan ni Kevin. Ayoko sanang mag-isip ng kung ano-ano, kaso iba ang napapansin ko sa mga paghaharutang ginagawa nila. Hindi ko maiwasan, Kathy, ang maghinala at magselos. Han! Han! Halika na, kakain na tayo. Wow! Mukhang masarap to ah. Mapapakain na naman ako ng marami nito. Oo naman, masarap talaga. Kaya tara na, upo ka na dito. Amoy pa lang, nakakabusog na. Siyempre, bukod sa may pagmamahal yan, talagang sinarapan ko yan, no? Tao po! Ay, teka nga, buksan ko lang yung pinto. Magandang gabi. Magandang gabi rin. Ano meron? Nagluto kasi ako ng nilaga eh. Naparami lang, kaya eto, bibigay ko sana. Nagluto na kasi ako eh. Talaga? Naku, sayang naman pala nito. Han? Sino yung nasa... Uy! Ikaw pala yan, Kiana. Pasok ka muna. Salamat. Sakto, kumakain na kami. Sumabay ka na kaya sa amin? Ito, pinggan. Han, paabot nga ako ng tinidor at kutsara. Uy, thank you Kevin ah. Napasobra kasi yung niluto kong nilaga eh. Kaya naisip kong dalhin na lang dito sa inyo yung iba. May sabaw din pala yung ulam niyo? Okay nga yun eh, may pagpipilian. Tsaka, mas marami, mas maganda. Umupo ka na dito, Gian. Dito ka na rin, Kiana. Pagsalungan na natin to. Di ba may kapatid kang pumunta dyan sa inyo? Oo. Galing nga kanina dyan eh. Niyahya akong sumama sa swimming nila. Ba't hindi ka sumama sa kanila? Wala kasing magbabantay sa kwarto eh. Hindi naman tatakbo yung kwarto mo para pantayan mo ng ganyan. Oo nga naman. Ang totoo niyan, may trabaho ako bukas ng maaga, kaya hindi na ako sumama. Edi solo ka lang pala dyan ngayon. Oo. Kevin, tikman mo yung niluto ko. Sabihan mo kung masarap ha. Sige, Kiana. Yan. Masarap ha? Parang lutong restaurant ha? Ano yun, Han? Pakiulit nga, ano yun? Sabi ko, masarap yung sabaw ng nilaga ni Kiana. Pero syempre, mas masarap pa rin yung sabaw ng sinigang mo. Tara, kumain na tayo. Han, parang aga mong aalis ngayon. May ano kasi, may meeting kami ngayon. Meeting? Mag-aalas 6 pa lang ng umaga. Hindi, Han. Kasi hindi ko ba nabanggit sa'yo? Bale, may sakit kasi yung katrabaho ko na duty sana ngayon, kaya ako yung pinapapasok ni boss. Ganun ba? O sige, pero anong oras ka uwi niyan? Hindi ko pa alam, Han eh. Ganito na lang. Huwag mo na akong hintayin, Han. Baka kasi gabihin na din ako eh. Matraffic na ito mamaya. Okay. Han, teka nga. Ano yung nasa likod mo? Ha? Ang alin? Halika dito. Ito, yan. Parang namumula. Ano ba yan? Ano? Wala, Han. Ano ka ba? Kagat lang ata ng langgam yan. Nakamot ko siguro kaya namula. Sige na, Han. Alis na ako. Sige, bye. Teka lang. Pula naman masyado nun. Parang hindi naman kagat ng lamok yun .
Kathy, may tiwala ako kay Kevin. Pero kung ang mga kilos niya ang pagbabasihan ko, mataas ang porsyentong may kakaibang ginagawa ito. Malakas ang kutob kong may babae siya, Kathy. At sino pa ba ang paghihinalaan kong babae niya kundi si Kiana? Palagi na kasi siyang late na kung umuwi at hindi ko alam kung bakit, Kathy. Pag tinatanong ko naman siya, lagi niyang sasabihin na pinag-overtime siya lagi ng boss niya sa trabaho. Pero dahil mahal ko si Kevin, sinubukan ko pa rin, Kathy, na magtiwala sa kanya. Kathy, sa pagbibigay ko ng buong tiwala kay Kevin, ay hindi ako naghinala pa sa kanya kahit madalas na siyang nalilate pag-uwi. Ang iniisip ko na lang baka lagi talaga itong pinag-OT ng boss niya at hindi ako nag-isip pa ng kung ano-ano pa. Kathy, darating si Kevin kung saan papasok pa lang ako ng trabaho. Hanggang sa isang gabi pauwi ako galing trabaho nang magulat ako dahil narinig ko ang boses ni Kevin at Kiana na magkausap sa labas ng pintuan ng unit niya. Agad kong nilapitan ng dalawa para komprontahin kung anong nangyayari. Ay, naku. Traffic talaga ngayon, nakakapagod. Aray ko. Teka nga, papasok na nga ako sa loob. Ay. Kevin, ngayon na ba talaga natin gagawin to? Oo, ngayon na. Habang wala pa si Gian. Halika na. Anong ibig sabihin nito? At saka teka lang, bakit kayo magkausap ng gantong oras? Han, matagal ko na itong gustong gawin. Matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Gian, will you marry me? Han, anong ibig sabihin nito? Pwede ba kitang makasama habang buhay? Oo na yan! Yes na agad! Han, oo naman. Payag akong makasama ka habang buhay. Talaga, Han? Salamat, Han. I love you. Kaya ka ba laging lito mo umuwi dahil nagpaplano ka ng ganito. Nai-surprise ako. Ikaw talaga, kinuntsaba mo pa si Kiana. Nakakahiya tuloy. Oo, Han. Dahil mahal kita. Han, salamat ah. I love you. Mahal na mahal din kita. Kiana, sorry ah. Sorry na. Pinagsilosan pa kita. Ano ka ba? Wala lang yun, Gian. Isang hug naman dyan, oh! Congratulations! Han, salamat dito sa singsing ha. Alam mo, hindi ko ina-expect na bigla ka nalang luluhod at magpropose sa akin kanina. Alam mo, Han, gagawin ko lahat para sa'yo. Handa kitang pakasalan kahit saan. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Alam mo, ikaw talaga. Grabe ka. Alam mo ba, akala ko may relasyon talaga kayong dalawa ni Kiana. Yun pala. Kasabwat mo siya sa plano mo. Oo, Han. Kasabot ko siya. Tara na, Han. Tara na sa loob. Tara na, Han. I love you. Kathy, hindi ko maipaliwanag ang sayang naramdaman ko sa ginawang pag-propose sa akin ni Kevin. Aaminin ko wala sa hinagap ko na mangyayari ang lahat ng iyon. Kaya pala laging late kung umuwi si Kevin ay dahil pinaghahandaan niya pala ang pag-propose sa akin. Sa sobrang saya ko ay agad ko itong sinabi sa mga kaibigan at malalapit na kamag-anak sa probinsya.
na malapit na akong pakasalan ni Kevin. Hindi ko maitago ang saya ko habang nagkukwento sa mga kaibigan ko, Kathy, at ganun din ang nararamdaman nilang saya para sa akin. Oo, bes. Hindi ko nga in-expect eh. Kaya pala, laging late. Yung pala naghahanda ng proposal para sa akin. Ay, hala, teka lang. Naapakan ko ata yung buhok mo, girl. Bes, ito yung sing-sing oh. Look, tignan mo. Sana all talaga, bes. In fairness, mukhang mamahalin yung sing-sing, oh. Oo nga eh. Tingin ko pinag-ipunan niya talaga to. Feeling ko ang tagal niyang nag-save para dito eh. Uy, wag mo akong kalimutan sa kasalan nyo. Naku. Oo naman, bes. Ikaw pa ba? Bes, thank you ah. Ay, out ko na din sa trabaho. Bale, uuwi agad ako. Ipagluluto ko si Kevin. Kakauwi lang daw niya ng bahay. Iba talaga. Hindi mo talaga matago yung kilig mo, bes, ha? Sige na nga. Alam mo, true naman. O siya, sige na, bes. Salamat ah. See you soon. See you soon, bes. Ingat sa pag-uwi. Bye-bye. Ingat ka ha. Bye. Ay, salamat. Nakarating na rin ng bahay. Teka nga, papasok na nga ako. Baka kanina pa naghihintay si Kevin sa akin. Kevin? Han? Han? Teka nga, baka nasa CR. Han? Nandiyan ka ba? Wala rin. Teka lang. Andito yung cellphone, no? Naku, saan kaya pumunta yun? Teka nga, tignan ko nga sa labas. Baka mamaya may binili lang eh. O, Gian, saan ka pa pupunta? Oh, Mang Jun, ikaw pala. Saan ka ba galing? Kumuha lang ako na bayad ng isang tenant ko eh. Ikaw ba, saan ka pa pupunta? Hinahanap ko po si Kevin. Wala kasi sa kwarto eh. Baka ako may binili lang sa labas. Si Kevin ba? Nakita ko kanina nandun kina Kiana. Kiana? Anong ginagawa niya doon? Anyway, Mang Jun, sige po pupuntahan ko lang. Sige, at ako'y lalabas din at may bibilhin. Ay, sige po. Ingat po kayo. Teka nga. Anong ginagawa ni Kevin? Kina Kiana. Puntahan ko nga muna. Kevin! Kevin! Nandiyan ka ba? Sabi ni Mang Jun, nandito daw siya. Teka, bukas yung pinto Makapasok nga. Kiana! Kevin! 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 Kiana. Gian? Mga walang hiya kayo? Ang bababoy nyo! Magpapaliwanag ako, teka lang. Anong ipapaliwanag mo, ha? Ay, kitang-kita ko na eh. Kitang-kita ko yung kahayupan nyo. Mga walang hiya kayo. Kevin, kailan pa to, ha? Kailan mo pa ako niloloko? Ano yun? Yung nag-propose ka sa akin, ano yun? Para ba pagtakpan lang yung kawalang hiyaan yung dalawa, ha? Natukso lang ako. Natukso! Natukso! Ang sabihin mo, ginusto mo! Gian naman. Anong Gia naman? Alam mo, ikaw, isa ka pa eh. Ikaw na babaeng makatik ha? Ha? Ano mo na sikmura ha? Tuwang-tuwa ka pa, nag-cheer ka pa, may payakap-yakap ka pa sa akin. Nagpupusal sa akin ha? Kevin naman eh. Minahal kita. Alam mo naman yun eh, simulat sa puli.
Pero paano? Paano mo na atim na gawin sa akin lahat to? All this time, hindi pala ako naging sapat sa'yo. Huwag ko Jian. Kayong dalawa, magsama kayong dalawa. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga oras na yon, Kathy. Hindi ako nagdalawang isip na iwanan na si Kevin. Pinagkatiwalaan ko silang dalawa ni Kiana dahil akala ko kaibigan si Kiana, Kathy. Isa pala siyang ahas na sisira sa aming relasyon. May pagkakataon din na parang gusto ko na lang sirain ang sarili ko dahil hindi ko kinaya yung sakit. Hindi ko alam kung ano pa ba ang pwede kong gawin. Huwag ko lang maramdaman yung sobrang sakit dahil sa ginawang panloloko ng lalaking minahal ko ng buong puso. Ngayon, wala na akong naging balita sa kanila. At wala na din akong pakialam kung naging sila or naghiwalay din. Ang mahalaga sa akin ngayon ay unti-unting hilumi ng malalim na sugat na ibinigay sa akin ni Kevin. Sana ay may makuha kayong aral. Ganon din po ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat, Kathy, sa pagpili ng aking liham. God bless and more power to your station. God bless you all. Lubos na gumagalang Gian. Love Me, Kathy G.